Buenos dias, damas y caballeros. Recently, umulan dyan sa Davao. Kaya itong si Davao City Mayor Baste Duterte ay nagkuhan na naman, umepal na naman sa nagpatawag ng mga rallies dyan, ganon, para pabaksakin na naman ang Marcos administration. Pero obviously, he's just covering up yung kapalpakan ng kapatid niya na nakakuha ng 51 billion, ito si Pulong Duterte, during the Duterte administration para sa flood control projects. Pero ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang baha. Bumaha ang Davao at siguro nakikita nyo na sa mga kumakalat na mga video, wala naman bagyo. Kumbaga ordinary rain lang pero nabaha na. Kaya siguro naghahanap ng pang-distract sa issue, pang-tapal sa issue. Itong si Baste Duterte at binanata niya yung Marcos administration. Ang daming issues, mga martial law na daw, mga drug, tuloy-tuloy daw ang drug problem, lumala daw ang drug problem. Kaya pahiya siya kay Claire Castro na sinabi, kung talagang successful ang tatay mo sa anti-drug campaign, sana model city na ang Davao. Sana wala nang problema ng droga dyan. Bakit? Meron pa dyan by bus operation na 15 million ang nakakuha na droga, naka-recover na droga. So, kumbaga, this shows na kwan pa rin, nerve center sa droga ang Davao kaysa model city. Kumbaga, if there is any city na wala na sanang problema sa droga, ito ang Davao, kasi yan talaga ang lugar ng mga Duterte. Kumbaga, kung hindi ka mag-succeed sa Davao, how can you succeed in fighting drugs all over the country? So, tama rin naman, may point rin si Claire na bakit sa home front mismo ng mga Duterte, matindi pa rin ang droga, ang problema sa droga. So, panoorin natin itong press con ni Claire Castro sa Malacanang. Dinesbaka ng Malacanang si Davao City Mayor Baste Duterte matapos masabat ang mahigit 15 milyong pisong shabu sa Davao City. Ang detalye sa agenda report ni Ivy Reyes. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million shabu mismo sa Davao City Operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Yan ang sagot ng Malacanang sa akusasyon ni Davao City Mayor Baste Duterte na walang achievement si PBBM at bagkos ay ibinalik pa ang problema ng Pilipinas pagdating sa droga. At kung sino rin daw ang nagbabakasyon, tila sila pa raw ang naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi raw masisisi ng Malacanang ang mga Duterte kung sila'y bulag at bingi sa anyay pagkilos ni PBBM dahil baka nga raw wala sila sa bansa. Pinabulaanan din ng palasyo ang pahayag ni Duterte na may undeclared martial law daw sa Marcos Jr. administration dahil patuloy na sinusupil umano ang mga kritiko ng gobyerno. Ayon sa Malacanang, mas ramdam sa panahon ni former President Rodrigo Duterte ang umano'y pagkitil sa freedom of the press and of expression. Sinagot din ng Budget Department si Mayor Baste. Okay, yan, So, dito dito talaga makikita natin na yung tinatawag nilang duplicity, duplicity ng mga Duterte, yung sila ang gagawa ng problema, sila gagawa ng krisis. Pagkatapos, kung sila ang magsusolve dito. Kagaya lang yung by the way, dito pa rin para tayo sa Zamboanga City, sa kondo namin dito sa taas ng East Zamboanga Business and Events Place. Kaya kung you are andito kayo sa Mindanao o andito kayo sa Zamboanga City, do check out our place,
Kasi andito tayo to help generate jobs and business opportunity para sa mga tao dito, ha. Well, this is a business pero it's more an advocacy kasi kung gusto ko lang kumita ng limpak-limpak na pera, sana may 2 lote ako. May 2 lote ako sa town proper na sana doon na lang ako. Isa commercial lot pa. Malapit pa sa isang mall, malaking mall o dalang malaking mall, pinakamalaking mall dito. Pero napili ko ilagay dito sa barangay ko, sa Barangay Manikaan, Zamboanga City, kasi gusto ko lang talaga tulungan ng tao dito magkaroon ng trabaho, magkaroon ng business opportunity, dahil we believe in sharing our blessings, ha. Kaya please do also, kung nandito ka sa Zamboanga, share your blessings, ha. Punta naman kayo dito sa East Coast, ha. Do visit us dito sa East Zamboanga Business and Events Place along Barangay Manikaan Highway. Andito na kami sa Maria Clara Lubregat Highway, Zamboanga City, ha. Do that kahit ako nga, ha. Ang sarap-sarap na sana ng buhay ko sa Manila, pero I still ventured out of my comfort zone to return back to Zamboanga, to invest in Zamboanga. Alam nyo naman, kung investor ka, you have to be smart where you invest, in the kind of investment you do or where you invest in. So dito, tanggap ko na hindi talaga ako kikita ng limpak-limpak na pera dito, pero I'm happy that I'm helping people in a concrete way. Hindi yung boka-boka lang, I love the Filipino people, I love my country, ganoon, pero pro-China naman pala. So if you love your country, you do it in a concrete way by helping give jobs and business opportunity to your countrymen. That is showing real love, hindi yung love in words tulad itong ginagawa ng mga Duterte. Sila pa nga na lalagay ng mga kababayan natin sa peligro, at as a result 30,000 Filipinos ang namatay for their useless, corrupt and incompetent and stupid anti-drug campaign, super incompetent. Kasi tingnan mo naman, sila daw ang magaling, sila daw ang nag-resolba sa problema ng droga dito sa bansa. And yet dyan mismo sa Davao, hindi, talamak pa rin, talamak pa rin ang problema ng droga. So this shows na walang talaga, it was all front lang talaga, it was all a charade, nabudol-budol lang talaga tayo sa anti-drug war, kuno ng mga Duterte. Biro mo, 15 million, laki niya, 15 million, at isa lang yan among the many. Noon nung nandito sila, wala nga tayo narinig na mga buy-bust dyan sa Davao, kasi syempre protektado yung mga drug lord dyan. They had the opportunity to really kill the drug problem. Sana ang pinatay nila yung mga drug lords, yung mga sila hindi naman makasuhan ng crime against humanity ito sa Duterte kung pinatay niya sina Michael Yang, Sammy Uy, Peter Lim, yung mga mainline Chinese drug lords. Siguro kung ginawa niya yan hanggang ngayon, all praises pa tayo sa kanya. Baka ang dami natin estatwa ginawa sa kanya.
to honor him. Pero hindi. Ginawa niya yung mga props, yung mga mahirap na tao, ginawa niyang, kaya it's more like a mata pobre war. Ginawa niyang one lang, parang pang cover up niya sa drug activities nila, sa pagmamanufacture at pagbebenta nila ng droga, para ipakita na talagang successful yung anti-drug war nila. Yun, pinatay nila yung mga inosenteng tao para pang best cover up ngayon best cover up ngayon kahit tayo noon initially akala natin very successful yung drug war. Yung pala, according to Las Cañas, sila pala talaga taga manufacture at taga benta ng droga all over the country. In fact, it even started dyan sa Davao mismo, kung saan according to ICC witness Arturo Las Cañas, dyan sila nagsimula na gumawa ng drug manufacturing scheme. Nagtayo sila ng 3 warehouses dyan na ang cover ay kwan daw, nagmamanufacture daw ng sardinas. And then para siyempre magtatanong ang tao, sana yung mga sardinas nyo, ba't di namin nakikita sa mga grocery stores? Kwan namin in-export namin, exclusive sa Malaysia. Kumbaga binibenta lang namin ito sa Malaysia, kumbaga kaya hindi nyo nakikita ito dahil sa Malaysia lang ito available, yung pala. Sabi ni Las Cañas, nung pumunta siya roon, ni isang sardinas, ni isang isda wala siya nakita. Yung pala, kwan pala yun, it later turned out to be drug manufacturing companies. So baka tuloy-tuloy pa rin ang drug operation nila. Baka tumigil na sila sa buong bansa, pero tuloy-tuloy pa rin dyan sa Davao. So talagang malaking budol-budol lang talaga itong mga Duterte. Kasama na ito si Pulong. Kaya buti naman ito mga panghuli dyan. This again confirms na nabudol-budol lang talaga tayo. Kaya no more Dutertes. Think about this as we approach the 2028 presidential election, kasi may mga indikasyon baka in spite of the pressure sa mga 13 traidor na senador, baka hindi pa rin mabuo yung needed votes, 16 votes to convict Sara Duterte. Baka malusutan pa rin niya yung impeachment at makakapagtagbo pa siya sa pagka-presidente. So doon na lang ang last stand natin, last gera natin, to stop her from getting elected president. Okay, so hanggang dyan na muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for accompanying me in my morning walk. And see you in my next vlog.